Una sa lahat, bahagi ng bundok sa China gumuho. Dumara ang pickup truck na paatras habang tila hinahabol ng landslide. Ang sinapit ng driver, abangan, maya-maya lang. Magandang gabi Pilipinas sa Frontline Tonight. EDSA at iba pang bahagi ng Metro Manila binaha na naman. Low pressure area posibleng maging bagyong Jenny sa weekend. Bodega sa Valenzuela City, halos 10 oras nang nasusunog. Higit 500 residente magpapalipas ng magdamag sa evacuation center. Senyor Aguila at iba pang miyembro ng umano'y kulto pinabulaanan sa Senado ang mga reklamo sa kanila. Kabilang na dyan ang sapilitang pagpapakasal at pakikipagtalik. Mga miyembro naman ng umano'y kulto na nanood ng Senate hearing sa bayan ng Socorro naging emosyonal. Pakinggan mo ang iyong ina. Maawa naman kayo. Hindi na kaya sa iyong ina. Mangingisdang nakunang nakipagpatintero sa mga barko ng China, hindi raw mapipigilang muling pumalaot sa Panatag Shoal. At pelikulang A Very Good Girl, maituturing na biggest Filipino film of the year matapos tumabo sa takilya. Binahanan naman kanina ang ilang lugar sa Metro Manila at mga karatig probinsya dahil sa biglang buhos ng ulan. Kaya kalbaryo muli ang idinulot nito sa mga pasahero at motorista. Nasa frontline ng balitang yan si Brian Basa. Baha na naman agad ang dinulot ng pabugso-bugsong pag-ulan kanina sa Metro Manila. Tulad na lang sa Maysilo sa Mandaluyong pasado alas 4 kaninang hapon. Dahil sa biglaang pagbaha, may mga sasakyang tumirik sa kalsada. Ay, yung kotse. Dahil bumuhos ang ulan sa oras ng uwian galing trabaho, matinding traffic ang naranasan sa EDSA. Sa EDSA Reliance, maraming naipit na sasakyan dahil di makausad sa baha. Maging ang EDSA Orense, di rin nakaligtas sa pagbaha kaya bumagal din ang daloy ng trapiko. Maya-maya to sir, wala na. Abot bewang naman ang baha sa ilang kalsada sa Parañaque. Kabilang dyan ang kalsadang ito na di madaanan ng mga sasakyan. Pauwi na ako ng Quezon City pero biglang umulan. Matinding pagbahari ng naranasan sa mga karatig na lugar ng Metro Manila. Nagmistulang ilog ang bahaging ito ng Rodriguez Rizal dahil sa baha. Sa tindi ng pagbulwak ng tubig mula sa mga baradong drainage, tumirik na sa kalsada ang modern jeep na ito. Kala mo ilog. Pati nga ang Tagaytay, binaha rin kanina. Pahirapan din ang pagsundo sa mga pauwing estudyanteng ito. Pati loob ng eskwelahan, pinasok ng baha. Ayon sa Pag-asa, localized thunderstorms sa trough ng low pressure area ang sanhi ng pagulan sa Metro Manila at mga kalapit nitong probinsya. Nagbabalita mula sa Frontline, Brian Basa, News 5. Posibleng maging bagyo sa weekend ang binabantayang sama ng panahon sa labas ng Philippine Area of Responsibility. Huling namataan ang low pressure area 2,045 kilometers silangan ng Infanta, Quezon. Sa Sabado o Linggo ito posibleng pumasok sa PAR at maging ganap na bagyo. Pag nangyari yan, tatawagin itong bagyong Jenny. Pero hindi ito nakikitang tatama o lalapit sa kalupaan. Sa ngayon, ang trough o extension ng LPA ang nagpapaulan sa ilang lugar sa bansa, partikular sa silangan at gitnang Visayas. Gayon din sa Caraga Region. Uulanin din ang Palawan at natitira pang bahagi ng Visayas, bunsod naman ng southwest monsoon o habagat. May tsansa ring ulanin muli ang Metro Manila at natitirang bahagi ng bansa lalo na sa hapon o gabi, bunsod pa rin ang trough ng LPA at localized thunderstorms. Sa
Sa ibang balita, tinatrabaho na raw ng binuong small committee ng Kamara ang paglilipat ng confidential funds matapos lumusot sa kanila kahapon ang panukalang 2024 national budget. Nasa frontline ng balitang yan si Marian Enriquez. Ang pangako sa joint statement ng liderato ng Kamara, ililipat ang confidential at intelligence funds ng mga civilian agency sa mga ahensyang may kinalaman sa national security. Pero hindi pa ganyan ang lumusot kahapon sa Kamara na 2024 General Appropriations Bill. Tanong tuloy ng ilan, matutupad ba ang pangako o baka naman mapako lang? Giit ni Surigao del Sur Representative Johnny Pimentel na isa sa mga PDP laban leaders na pumirma sa joint statement. Pwede pa talagang tanggalan yung mga ahensya na hindi nangangailangan ng confidential funds, ilagay dun sa mga ahensya. So it's still doable. Ang binuong small committee ang magkokolekta at magre-resolba sa mga ipapasang amendments. Binubuo ito ni Appropriations Chair Elizalde Co, Senior Vice Chair Stella Kimbo, Rules Panel Chair Manix Dalipe at Minority Leader Marcelino Libanat. Hanggang bukas, September 29, maaaring magpasa ng amendments bago ito ipasa sa Senado. This will be thoroughly discussed during the hearings at the Senate and during the bicameral conference meeting. Sa Disyembre, magko-convene ang Kamara at Senado para pag-usapan ang mga bersyon ng dalawang kapulungan. Doon pa lang magkakaalaman kung mapaninindigan ng mga mambabata sa Kamara ang pag-realign ng confidential at intelligence funds. Bago lumusot kagabi ang panukalang budget, iginit ni Albay Representative Ed Selagman na dapat nang alisin ang confidential at intelligence funds sa mga ahensyang hindi naman ito kailangan. Remove the confidential and intelligence funds from agencies whose respective principal mandates have no affinity or nexus to these secret funds. 2. Reallocate the confidential and intelligence fund to education, health, and other social services. Nanindigan naman ang Makabayan Bloc na hindi tinutugunan ng panukalang budget ang tunay na pangangailangan ng sambayanang Pilipino. Taliwas po sa press release ng Pangulo, hindi lalakas ang purchasing power ng mamayan sa isang panukalang budget na batbat ng anomalya. Hindi matutugunan ng panukalang budget ang mga batayang pangangailangan ng mga Pilipino, lalo't kulang na kulang ang alokasyon sa batayang serbisyo na dapat sana'y prioridad ng kasalukuyang administrasyon. 5.768 trillion pesos ang proposed budget sa 2024. Ito ang pinakamalaking pambansang budget sa kasaysayan ng bansa. Nagbabalita mula sa Frontline, Marian Enriquez, News 5. Nabayaran na raw ng PhilHealth ang malaking bahagi ng 27 billion pesos nilang utang sa mga ospital. Pero kinwestiyon sa Senado kung bakit marami pa ring mahihirap na tila hindi natutulungan ng PhilHealth. Nasa frontline ng balitang yan si JC Cosico. Sa pagdinig kanina ng Senate Committee on Finance na 311.3 billion pesos sa proposed budget ng Department of Health, inusisa ni Senator Loren Legarda ang mandato ng PhilHealth na tulungan ang mga pangailangang pangkalusugan ng taong bayan. Tanong niya kung nagagawa ng PhilHealth ang kanilang tungkulin, bakit marami pa rin lumalapit sa Senado para humingi ng tulong pinansyal sa pagpapagamot. Lahat, guarantee letter kasi sukdulan na raw yung kanilang PhilHealth, maliit lang, kailangan ng guarantee letter ng congressman o ng senator kasi hindi sila covered ng PhilHealth. Ayon kay PhilHealth President na CEO Emmanuel Ledesma Jr., sakop ng Universal Healthcare Law ang medical services ng lahat ng mga Pilipino. Pero depende rin daw sa sakit. Hindi po siya yung kabuuan ng bill, maaaring kabuuan ng bill, pero ang amin pong pagbabayad ay through package payments, katulad halimbawa po ng pneumonia, kung moderate type po ito is 16,000, kung severe is 32,000. Kaya buwelta ng senadora, Sir, you paint a rosy picture. You make the Filipino people expect, tapos hindi pala. Pinapaganda at ina-adjust na raw ngayon na PhilHealth ang kanilang mga benefit package na kasama rin sa 101 billion pesos nilang proposed budget sa 2024. We have plans of improving our digitalization. We have plans of increasing our employees from 7,000 to 10,000.
We have plans of increasing our benefit packages. Kaugnay naman ang 27 billion pesos na utang nila sa mga ospital. Nabayaran na raw nila ang 73% nito kahit wala pa sa deadline. Kaya kung susumahin, nasa 19.7 billion pesos na ang nabayaran ng PhilHealth. Pero nangangamba pa rin ang mga pribadong ospital na madelay ang bayaran matapos mahaka ang electronic system ng PhilHealth noong nakaraang linggo. Ayon sa PhilHealth, ginagawa na nga nila ang lahat para maibalik na sa normal ang kanilang website. We are working very, very closely with the DICT on this, no? And we're coordinating with them 24/7, and they are assisting us fully on this. Hindi naman nakadalo sa pagdinig si Dr. Ted Herbosa matapos ma-bypass ng Commission on Appointments ang pagkakatalaga sa kanya bilang Health Secretary. Solely, lumusot din sa komite ang panukalang budget ng DOH. Nagbabalita mula sa Frontline, JC Cosico, News 5. Sa evacuation center matutulog ngayong gabi ang higit 100 pamilyang apektado ng nasunog na bodega sa Valenzuela. Live mula sa Valenzuela City, nasa frontline ng balitang yan, si Faith Del Mundo. Faith, fire out na ba? Yes, Maseno, hanggang sa ngayon nga ay inaapula pa rin ng mga bumbero ang nasusunog nga na bodega sa Barangay Bagbagin sa Valenzuela. At higit 10 oras na nga nasusunog ang bodega at nasa higit 2 dosena na rin ang mga fire trucks na rumisponde. Sa laki at lakas ng apoy, mahigit 100 pamilyang nakatira sa paligid ng bodegang ito ng Herco Trading sa Valenzuela City ang agad inilikas. Kasalukuyan silang nakikisilong sa Barangay Hall ng Paso de Blas at sa 3S Barangay Canumay East. Nasa higit 30 pamilya ang posibleng wala ng bahay na mauuwian. Isa sa kanilang pamilya ni Lisa na magdedebu pa naman sana ang bunsong anak. Dinadasal ko po talaga na hindi ng sunog kasi nga po yung mga gamit namin nandoon. Wala na po kaming pambili kasi taghirap po ngayon. Ang 70 anyos na si Aling Esther, matinding nerbiyos naman ang naranasan habang lumilikas kanina. Pinalalabas na ako. Sabi ko, hindi ko alam kung anong dadamputin ko. Huwag mo kong apurahin, masakit ang dibdib ko. Ang iba naman kahit walang nadalang anumang gamit. Ang mahalaga, ligtas sila at ang kanilang pamilya. Sobrang hirap po kasi po may napundar din po kaming mga gamit. Wala po kaming nadalang mga gamit. Sobrang hirap po kasi po, ayan po. Mainit po pati. Sobrang hirap. Kaya wala po nadalang dede nito. Wala po nadala, di pa rin po ako nakakapili. Kalagitnaan ng pahinga ng mga empleyado kaninang tanghali nang sumiklab ang sunog sa bodega ng Herco Trading sa Valenzuela. Agad naglabasan ang nasa 200 empleyado ng kumpanya. Pero dahil sa dami ng hardware at hazardous material sa loob ng bodega, mabilis na lumaki ang apoy. Ayon sa mga nakaligtas na empleyado, nakarinig sila ng pagsabog nang sumiklab ang sunog. Ang bilis po kasi, yung gitna po kasi may mga po dyan, mga WD-40, mga chemical, o mga tools. Umabot ang alarma sa Task Force Bravo para mas maraming fire trucks ang rumisponde. Ayon kay Valenzuela Mayor Wes Gatchalian, kumpleto naman sa permit ang nasunog na bodega. Their permits are up to date naman. They have an FSIC, they have a business permit, they have an occupancy permit. And in fact, yung nangyari yung sunog, higit na 260 workers na sa loob. And thankfully naman po sa awa ng Diyos, nakalikas lahat at sabi nila na umuwi na raw yung iba. Mase, dito nga muna magpapalipas na magdamag ang mga residenteng apektado ng sunog. Sa mga nais nga tumulong, ang higit na kailangan ng mga residente dito sa evacuation center ay tubig, pagkain, gatas at mga damit. Mase? Maraming salamat, Faith Del Mundo. Susunod, ilang biktima ng umano'y kulto sa Socorro, Surigao del Norte, ibinahagi sa Senado ang pamimilit umano sa kanila na ikasal at makipagtalik. Ilang miyembro ng Socorro Bayanihan Services sumamalang daw ang loob ng mapanood ang Senate hearing kanina. At gumuhong bahagi ng bundok sa China, muntik ng matabunan ang isang sasakyan. Magbabalik ang Frontline tonight.
Pilit na ngang magpakasal, pati pakikipagtalik, sa pilitan din daw at may go signal ang pangre-rape. Yan ang mga isiniwalat sa Senado ng mga biktima ng umano'y kulto sa Socorro, Surigao del Norte. Nasa frontline ng balitang yan si Camille Samonte. Nagharap na kanina sa Senado ang mga umunoy biktima ng Socorro Bayanihan Services Incorporated o SBSI at ang leader ng umano'y kulto na si J. Renz Kilario o Senyor Aguila. Matindi ang mga revelasyon sa pagdinig kanina ng Senate Committee on Public Order and Dangerous Drugs, kasama ang Senate Committee on Women, Children, Family Relations and Gender Equality. Ikinwento ng mga biktima ang anilay malabangungot na sinapit sa sitio Kapihan sa Socorro, Surigao del Norte. Ang 14 anyos na si alias Jane, pinilian daw ni Senyor Aguila ng mapapangasawa sa kasapilitang ipinakasal sa 18 anyos na lalaki. Pagkatapos ikasal, required daw na agad silang makipagtali. Kung hindi, may kaakibat daw itong parusa. Sinabi ni Senyor Aguila, authorized ang asawa mo i-rape ka? Kailangan ay among tulo ka adlaw di may makuha nganlan mig adjust. Kailangan daw makuha sila in 3 days, otherwise they will be called na nag-adjust. Kakausapin sila, Your Honor. Sasabihin na maimpyerno sila pag hindi sila pumayag. Adyos ang tawag ng grupo sa kasalanan o hindi pagsunod sa utos si Senyor Aguila, kahit daw ang mga magulang ng mga menor de edad napapasunod. Pumayag yung parents mo na ikasal ka? Okay, musugot na ka na mag-among mga parents tungod kay mamay among balaod ni Senyor Aguila kay aron makasakami sa langit. Oo, kasi yun daw ang laws to be able to go to heaven, Your Honor. Ibinulgar din ni Jane na kahit nakasal na siya, niyayaya pa rin daw siya ni Senyor Aguila na makipagtalik. Pero nagmatigas siya. Mayroon pa raw ruleta ng mga parusa at minsan nangang hinampas ng kahoy si Jane. Parusa rin ang pagpapaligo sa tinatawag na Aroma Beach na puno raw ng ihi at dumi ng tao. Ang sinapit ni Jane kapareho rin daw na nangyari sa kapatid ng isa pang testigo na si Lovely. Yung kapatid ko po is minor po. 12 years old po siya. Running 13 po yung ikinasal siya ni Senyor Aguila. Ako mo mismo witness. Nung hindi raw pumayag na makipagtalik ang kanyang kapatid, pinarusahan ito kasama ang iba pang menor de edad. Pinalabas sila ng gate sa gitna ng maulang gabi. Pumunta po yung sasakyan ni Senyor. Sabi niya, patatawarin ko kayo kapag mula sa gate, luluhod kayo papunta sa bahay ko. Tapos magpapromise kayo na magpapagalaw na kayo sa asawa niyo. Sa huli na buntis ang kapatid ni Lovely. Sagot naman ni Senyor Aguila. Hindi po yan totoo, sir. Hindi po yan totoo, Your Honor. Hindi ko po magagawa. Ang mga pahayag ng mga biktima pinatotohanan ni Mark Gelzano, dati umanong miyembro ng elite army ni Senyor Aguila. Naging emosyonal siya nang ikwento ang kanyang mga nakita. Pinipilit po talaga, ma'am, na sila ikasal. Ganun, ma'am. Tapos, kanang relax ka lang, relax lang. Okay lang. Bukod pa riyan, naungkat din ang isyo ng malamilitary training daw na pinagdadaanan ng mga miyembro ng SBSI. Naranasan daw ito ng 12 anyos sa si alias Renz. Pinagkakaitan din daw silang makapag-aral. Bakit ka ba tumakas sa Kapihan? Kay wala may eskwela na. Karoon bisag 12 yung edad. Di pagyabog ko ibubusuhat. Wala kasi silang pag-aaral, Your Honor, at 12 na yung edad niya, hindi pa siya marunong sumulat. Sorry, Ren, sorry. Base sa datos ng DepEd na nakuha ng lokal na pamahalaan ng Socorro, mahigit 800 estudyante sa elementarya at high school doon ang nag-drop out noong 2019. Sa Socorro, talagang binawala nilang bumaba ang mga bata. Sa kabila niyan, todo tanggi pa rin si Senyor Aguila. Ang tanong ko lang kung nakakalabas nila sa Kapihan para pumunta sa eskwelahan doon sa baba. Yes. Inood. Yes? Oo, gagawa sila. So, strike to ka na, ha? Oo. Kahit sinong Diyos sinasamba mo, hindi yan makakatago sa katotohanan.
Bukod kay Senyor Aguila, idinawit ding sangkot sa pang-aabuso ang SBSI members na sina Janet Aho, Karen Sanico at Mamerto Galanida. Pero lahat sila itinatanggi ang mga paratang. Sa huli, hindi na kumbinsi ang mga senador sa paliwanag nila kaya pinakontep ang 4. Sa susunod na linggo, balak gawin ang pagdinig ng Senado sa mismong bayan ng Socorro, Surigao del Norte. Nagbabalita mula sa Frontline, Camille Samonte, News 5. Sumama naman ang loob ng ilang miyembro ng Socorro Bayanihan Services sa mga dati nilang kasamahang tumestigo sa Senado. Naawa raw sila kay Senyor Aguila. Nasa frontline ng balitang yan si Gio Robles. Tahimik na nanood ng pagdinig ng Senado ang mga miyembro ng Bayanihan Services Incorporated sa kanilang mini-dome sa Sitio Kapihan dito sa bayan ng Socorro sa Surigao del Norte. Bawat isa, pinapakinggan ang mga sinasabi ng kanilang leader na si Senyor Aguila laban sa mga paratang sa kanilang grupo. Ang miyembrong si Nenita, hindi na tinapos ang panonood. Masama raw ang loob niya dahil ang anak niyang tumiwalag sa grupo na si Lovely ang tumestigo sa Senado laban sa kanilang samahan. Kumalas daw si Lovely sa Socorro Bayanihan Services dahil sa nangyayaring sapilitang pagpapakasal sa mga bata. Uuwi ako sa bahay, hindi ko kaya. Marinig sa ginawa sa aking anak kasi masakit, hindi ko kaya, ma'am. Bakit po? Pakinggan mo ang iyong ina. Maawa naman kayo. Hindi na kaya sa iyong ina. Lumabas din ng mini-dome ang mga dating guro na iniwan ang kanilang propesyon para sumapi sa SBSI. Giit nila sa mga paratang. Hindi ko kami pinilit na mag-resign sa aming trabaho kay Senyor Aguila. Ang miyembrong si Dodong naaawa raw kay Senyor Aguila. Hindi totoo. Tapos pinaratangan lang kami dito na namumuhay dito ng tahimik. Naniniwala kami sa Kanya, sa Panginoon na sana yung patas na ang mangyayari na walang masamang mangyayari. Maluha-luha rin ang ilang residenteng nanood ng pagdinig sa munisipyo ng Socorro. Nanlumo sila nang marinig ang salaysay ng testigong si Renz sa umano'y sinapit niyang pang-aabuso sa sinasabing kulto. Napakasakit pong isipin na at the very minor age of which hindi nila deserve kung totoo yung mga allegation. Sa gitna ng pagsubaybay ng mga taga-Socorro sa issue, may ilang residente raw na natatakot para sa kanilang seguridad. Meron talagang mga haka-haka na meron silang gagawin. Pero biniverify pa naman yon, kaya nga pinaghahandaan natin. Kanina dumating ang dagdag ng mga pulis para magbantay sa bayan. May dala silang matataas na kalibre ng baril. Kasama ang mga militar, nagbantay sila sa bawat sulok ng Socorro. Sinuspindi na rin ang face-to-face classes at limitado ang trabaho sa pamahalaan. Pinabulaanan naman ng ilang SBSI member ang mga haka-hakang posibleng maghiganti sila sa mga taong nag-aakusa sa kanila. Nakabantay na rin ang COMELEC sa sitwasyon kung dapat isailalim sa COMELEC control ang nalalapit na barangay at SK election sa bayan ng Socorro. Nagbabalita mula sa Frontline, Gio Robles, News 5. Sumabog matapos magkaproblema sa baterya ang isang e-bike sa Thailand. Sa China naman, sa pool sa video ang isang sasakyang muntik ng matabunan ng gumuhong bundok. Yan ang Frontline News Abroad. Biglang napahinto ang sasakyang ito sa gilid ng bundok sa Sichuan Province sa China. Napansin ng driver na may naglalaglagang mga tipak ng bato. Maya-maya pa, tuluyan ng gumuho ang lupa. Kaya ang sasakyan mabilis na umatras. Nakaligtas naman ang motorista. Wala ring ibang nasaktan o napinsala. Hindi muna pinapadaanan ang naturang kalsada dahil sa landslide. Sa China pa rin nagtsatsaa-lang habang nagsiselfone ang lalaking ito sa labas ng isang restaurant nang biglang tinumbok ang pwesto niya ng isang humaharurot na kotse. Maswerteng agad nakaiwas ang lalaki. Pero sa isa pang kuha ng CCTV, nabasag ang salamin at nagiba ang pader ng restaurant. Wasak din ang harapang bahagi ng kotse. Ligtas naman ang driver. Ayon sa kanya, imbes na preno, silinyador daw ang natapakan niya kaya
nauwi ito sa disgrasya. Sa Thailand naman, sa pool sa CCTV ang pag-usok at biglang pagsabog ng isang electric motorbike sa gitna ng kalsada. Sa lakas ng pagsabog, nagdulot ito ng sunog. Ilang minuto ring nilamon ng apoy ang e-bike bago dumating ang mga bumbero. Wala namang nasaktan dahil nakatakbo agad ang rider. Nagka-problema raw sa baterya ang naturang e-bike. Dahil sa insidente, kine-question ngayon sa Thailand ang kaligtasan ng paggamit ng mga e-bike. Nagbabalita mula sa Frontline, Gio Robles, News 5. Susunod, mangingisdang Pinoy na nakipagpatintero sa mga barko ng China, hindi raw pasisindak at patuloy na papalaot sa Panatag Shoal. Pangulong Bongbong Marcos at French President Emmanuel Macron napag-usapan ang issue sa West Philippine Sea sa isang phone call. At Gilas Pilipinas 2 straight wins na sa Asian Games matapos pataubin ang Thailand. Tutok lang mga kapatid dito sa Frontline Tonight. Paulit-ulit mang pagbawalan at harangin ng China, patuloy daw mangingisda sa Panatag Shoal ang ating mga kababayan. Kabilang na riyan ang mangingisdang nakunang nakipagpatintero sa mga barko ng China. Nasa frontline ng balitang yan si Jenny Dongon. Ito ang mga larawan kung saan isang mangingisdang Pinoy sakay ng maliit na bangka ang tila nakipagpatintero sa mga rubber boat at bangka ng Chinese Coast Guard sa Scarborough o Panatag Shoal noong September 22. Gusto lang naman daw ng mangingisdang si Arnel Satam na makapasok sa lagoon para mangisda. Pero paulit-ulit daw siyang hinabol at tinaboy ng mga bangka ng China. Sa panayam kanina sa programang Ted Filon DJ Chacha sa Radyo 5, sinabi ni Satam na hindi na mapipigilan ng China ang mga mangingisdang Pinoy na tulad niya na bumalik sa Scarborough Shoal kahit papabawalan sila. Kami talagang maano kami doon, nangingista pa kami doon kahit dinabawalan kami dahil yun lang ang ibang pupuntahan eh. Yun ang masaganang isda doon eh. Kwento pa niya, hindi daw itong unang beses na hinarang siya ng mga bangka ng China. Naranasan na rin daw niya na bombahin ng water cannon. Hira kami ng water cannon doon. Paligwa pa kami sa buong bangkay. Talagang yung sinampay namin, tagang talsikan. Dalawang beses kami nangyari doon. Matatandaan itong Lunes, naglagay ng mga floating barrier ang China sa entrada ng Scarborough Shoal. Kinundin na ito ng gobyerno ng Pilipinas at tinanggal ng Philippine Coast Guard. Sa isang pahayag, muling iginiit ni Chinese Foreign Ministry spokesperson Wang Wenbin na ang Huangyang daw o Scarborough Shoal ay teritoryo ng China. Ang ginawa ng Pilipinas na pagtanggal sa mga floating barrier ay isang self-amusement. Patuloy daw nababantayan ng China ang kanilang soberanya, karapatan at interes sa Scarborough Shoal. Una nang iginiit ng Department of Foreign Affairs na tama lang ginawa ng pagtanggal ng PCG sa mga floating barrier. Illegal daw ang ginawang ito ng China at may tuturing na paglabag sa United Nations Convention on the Law of the Seas o UNCLOS. Nagbabalita mula sa Frontline, Jenny Dongon, News 5. Seguridad sa West Philippine Sea. Yan daw ang pinag-usapan ni Pangulong Bongbong Marcos at French President Emmanuel Macron. Ayon sa Presidential Communications Office, nagkausap kahapon ng dalawang leader via telephone call. Binigyang diin umano ni Pangulong Marcos ang kahalagahan ng pagpapanatili ng kapayapaan sa rehiyon sa gitna ng tensyon sa agawan ng teritoryo. Kabilang din daw sa tinalakay ng dalawang leader ang planong pagbisita sa Pilipinas ng French ministers. Sa huli, nagpasalamat si Pangulong Marcos sa suporta ni Macron. Kasama na riyan ang pagpapadala ng France ng patrol vessels sa West Philippine Sea. Undefeated pa rin ang Gilas Pilipinas sa men's basketball ng 19th Asian Games. Sa quarterfinals kanina, nakalamang naman sa unang quarter ang Thailand. Pero nahabol sila ng Gilas sa tuluyan ng iniwanan. Ang final score, 87-72. Sa Sabado, magkakalaban naman ng Gilas Pilipinas ang koponan ng Jordan patungo sa target nilang gold medal. Speaking of medals, nakasungkit na ang Pilipinas ng unang silver mula kay Arnel Mandal para sa Wushu 56 kg competition.
Dagdag bronze medals naman ang ibinigay sa bansa ng mga wushu fighter na sina Gideon Fred Padua, Clemente Tabugara Jr. at Jones Liabares Inso. Sa Taekwondo men's individual pomsi naman, naka-bronze din si Patrick King Perez. Bronze medalist din ang Pinay tennis player na si Alex Ayala. Dahil sa mga dagdag na medalya, umakyat sa 24th place ang ranking ng Pilipinas sa Asian Games. China pa rin ang nangunguna sa dami ng medalya. Abangan! Pinakamatandang surfer sa buong mundo may sinubukang bagong trick. Na-achieve niya kaya? At revenge film ni Catherine Bernardo at Dolly De Leon, certified box office hit. Tuloy-tuloy lang ang balitaan dito sa Frontline Tonight. Showbiz Tonight na tayo! One-on-one na nakachikahan ng News 5 ang Korean opas at bida ng Disney Plus series na The Worst of Evil. Habang ang revenge film naman na A Very Good Girl, very good din ang kinita sa kanilang opening day. Nasa frontline ng balitang yan, si MJ Marfori. Talagang it's a very good film. Tumabo sa takilya ang revenge movie na Catherine Bernardo at Dolly De Leon na A Very Good Girl. Ayon sa Star Magic, umabot agad sa mahigit 10 million pesos ang kinita ng pelikula sa first day pa lang. Katumbas yan ng over 33,000 tickets sold nationwide. Dahil dito, ito na raw ang maituturing na biggest Filipino film of the year. Showing ngayon sa mahigit 250 cinemas nationwide ang A Very Good Girl. Ipapalabas din ito sa iba pang mga bansa sa mga susunod na buwan. Bakbakan to the max! Naman ang tagpo sa pinakabagong Korean action thriller series na The Worst of Evil. Set in the 90s ang series tungkol sa investigation ng mga pulis on illegal drug trade syndicates sa China, Japan at Korea. Naka-one-on-one natin ang dalawang bida nito na top Korean superstars sa sina Ji Chang-wook at Lee Ha-jun. Kasama rin ang Korean actress sa si Lim Se-mi. 사실은 최악의 악 I question myself, like the title is The Worst of Evil. So what is truly the worst of evil? And my answer is I don't know because it depends on the situation. Mas intense daw ang action scenes dito kumpara sa ginagampanan noon ni Ji Chang-wook sa K-drama na Healer at ni Lee Ha-jun sa hit Netflix series na Squid Game. I'm first of all very grateful that so many Filipino fans are looking forward to our show. Napapanood na ang The Worst of Evil sa Disney Plus. Hindi pa tapos ang deadly game sa Alice in Borderland dahil magkakaroon pa ito ng Season 3. Sa teaser video na in-upload ng Netflix, tampok ang iconic Joker card mula sa Season 2. Bibida pa rin dito ang mga dating bida sa series na sina Kento Yamazaki at Tao Tsuchiya. MJ Marfori, News 5. Heto ang isa pang chika. Pinag-aaralan na ng ABS-CBN ang susunod nilang hakbang matapos ibasura ng MTRCB ang hinain nilang motions for reconsideration para sa It's Showtime. Sa pahayag ng ABS-CBN, tuloy pa rin daw sila sa pagpapalabas ng programa habang hindi pa final at executory ang ipinataw na 12-day suspension ng MTRCB. Ayon sa MTRCB, 27 sa 30 board members ang bumoto para i-deny ang motion ng It's Showtime. Sa kabila niyan, binigyan ng MTRCB ang It's Showtime ng 15 days para iapela sa Office of the President ang ipinataw na suspensyon bago ito maging final o executory. Kung makakarating din ang mga ibang shows ng makakatikim din sila ng 4 na warnings at 7 dismissed cases,
Siguro, tapos ganun din kagrabe sa pananaw ng board ang naging epekto na bother sila, na may mga bata. Ganun din naman ang mangyayari dun sa ibang shows. Sinagot din ni MTRCB Chairperson Lala Soto ang ilang panawagang magbitiw siya sa pwesto. Bashing is not new to us at all. This is not new to me. You all know what they have said about my father in the past. So I thank God that I am unbothered. At yan ang latest and hottest sa showbiz tonight. Ako si Jania Lepon. Happy Thursday mga kapatid! Para naman sa ating pabaong pampa-good night, may sinubukang bagong trick ang pinakamatandang surfer sa buong mundo. Yan si Sano Seiichi ng Japan. Bago raw ang kanyang 90th birthday, challenge niya ang kanyang sarili na i-level up ang kanyang surfing skills. Sinubukan niyang mag-surf habang nakataas ang isang binti. Hindi pa rin niya yan nape-perfect, pero try and try lang daw hanggang magtagumpay ang world's oldest surfer. Kasi nga, age doesn't matter. Yes. Ano kaya sikreto ni Lolo? Oo nga, gusto ko rin malaman. Baka makapag-surf din ako. Ay, pwede, why not? Ngayon pa lang, di ba? Oo, why not? At yan po ang 45 minuto ng paghimay sa mahahalagang headlines, balitaan at diskusyon para sa paghubog ng matalinong opinyon. Kami ang inyong kasangga sa pagbabalita. Sa ngalan ni Ed Linggao at Mean Los Baños, ako po si Maricel Halili. Magandang gabi.